semis game format at kung sinong unang magtatapatan sa panimula ng semis game this April 30, 2024. Ating alamin, sinong team ang magiging dihado sa semis round? Papunta pa lang tayo sa exciting part ng PVL Conference. MJ Phillips official nang babalik sa Petrogas Angels at lalaban sa semis round. Petrogas unstoppable na hanggang sa finals. Chang Abi Maranyo at A. Laure target ang kampyonato this conference. CCS at CMFT may malalagas na players. Dihado na ang sister team this conference. Bago na yan sa mga please support this channel by clicking like, subscribe, and spike the notification bell para update ka sa hype ganap sa Pinas. Naging expected na nga sa mga manonood sa kung sino magiging parte sa Final Four this PVL. Maliwanag pa sa sikat ng araw standing ng teams sa malapit na pagtatapos ng eliminations round. Tanging Petrogas Angels nang halang may naiyong laban sa kabilang sa Final Four at mga kalaban nito ang next leg Chameleons. Non-bearing games na nga ito para sa Petrogas dahil pasok naman sila sa semis with 8 wins and 2 losses with 25 points. These are the chances sa kung sino ang maunang maglalaban para sa incoming semis game. Kung mananalo nga ang Petrogas Angels kontra sa next leg Chameleons, ay sigurado na nga sila ang nasa first spot at ang kanilang mga kalaban ay ang ikatlong pwesto na Cheritigo at mga kalaban naman ng CMFT ay ang 4th place na Creamline Goal Smasher. Ating pagbabasihan ng PVL format at una nga nito magbabakbakan ang CMFT laban sa Creamline Goal Smasher kung saan ay paunahan na lang talaga makakuha ng panalo ang team. One win is really matters this game. Magbabakbakan nga sila sa oras ng 4 PM this April 30, 2024 na gaganapin sa Phil Sports Arena at susundan ito kaagad ng rank 1 na Petrogas Angels at rank 3 na Cheritigo Crossovers at 6 PM. Partikulan malalang ang mangyayari sa bawat team dahil dalawang team with highest win or in points after the single round robin ay maglalaban nga for finals at ang dalawang pinakamababa will be fighting for bronze medal. Ngayon pag-uusapan naman natin sa kung sinong team ang possible na madadihado para sa finals appearance. Kung pagbabasihan natin ang kanilang mga recent match-up, una na rito ay ang Creamline Goal Smasher. Isa nga ngayon ang Creamline Goal Smasher na tinaguri ang dark horse sa liga dahil marami naman talaga nag-expect na sa kanila na hindi makakapasok due to its consistency during their games. Plus, ang pinaka-problema ngayon ng CCS ay kung paano nila matatapos ang semis without Tons Carlos. Although Michelle Gamabaw is capable of doing so, pero still, Carlos made a big impact pag nasa loob ito ng laban. Isusunod naman natin dito ang kanilang sister team na Chocomucho Flying Titans. Medyo naging shaking ang laban ng CMFT in their past games kung saan ay malaking factor nga ang pagkawala ni Kath Valentino. This made Titans na magkaroon ng butas sa atake. Medyo nagkakaroon nga ng inconsistency si Tubino, especially sa kanilang opensa at depensa. Although malakas naman sa blockings ang Titans, pero still mahihirapan na nga sila sa round na ito. Pero ang good news is not sure pa talaga kung makakalaro ba si Kath Valentino sa game na ito. But still they need to fight until they made it on the top. Then the two remaining teams is in a good form dahil they come from behind, ngunit mas napanatili nila ang kanilang magandang performance hanggang sa pagtatapos ng eliminations. Cheritigo delivers a good defense kaya't nagkaroon sila ng mga transition plays and more importantly ay mas nagkaroon pa ng connections habang tumatagal ang kanilang laban. Then ang nagiging pasabog nga sa lahat ng teams ay ang Petrogas Angels. Well, these teams are masasabi mong sobrang lakas because of Mansical na MVP contender plus ang pagbabalik ng pinag-import na si MJ Phillips. Well, this conference mukhang handa na nga ang Petrogas Angels to get the crown sa defending champ na Creamline Goal Smasher. Isang malaking banta nga si MJ Phillips at si Brooke Mansical dahil we know what they capable of. Disclaimer lang mga ka-hype that these are just only a prediction at marami pang pwedeng mangyari sa semis round. More importantly ay magkaroon ng maayos na laban ng mga teams at maiwasan ng injury hanggang matapos ang conference na ito. So hanggang dito na lang
Spike. Sana nag-enjoy ka at sana di ko nasayang ang oras mo. Kaya don't forget to like and subscribe. Salamat